Good PM po, Lods, baka naman po pwede yun po ako matulungan kasi po wala po akong nakukuhang kahit peso sa amo ko po nung nagbakasyon po ako nung May 4 at 4 na taon na at 6 na buwan na po ako dito nagwo-work sa kanila. Walang uwi po ako. Please, Lods, baka pwede nyo akong matulungan. Yan po yung isa sa mga concern ng isang OFW kababayan natin, no? So, meron pa isa. So, sabi naman nito, ako nga, Ma'am Myra Barcuma, shout out po sa madam. Ako nga po, 6 years no vacation, ni piso wala nakuha sa amo. Kung paano ko po rereklamo, yung sana po masagot nyo po, for extend na lang. Yan po yung question number 2. Same lang din po yung mga katalungan nila. Yung isa 4 na taon na may gate, ito naman 6 years for extend. So may isa pa. So sabi ni Ma'am Nailesi Di Ocampo, shoutout po sa Ma'am. Kami 11 years, di ba? Kami, so may kasama siya. 11 years na kami, sir, no vacation fee. Wala ni isa sa amin binigyan. Saan ang hostisya? Kasama ko 16 to 20 years, walay. So grabe, ang tatagal nyo na, madam. Bakit kayo nandyan pa? Bakit kayo nagstay pa? So sasagutin ko sabay-sabay, no, na isang 4 years, isang 6 years at saka 11 years at may mga 16 to 20 years. Ito lang naman yung tanong ko sa inyo, bakit nandyan pa ba kayo? Bakit nandyan pa kayo? Diba? Kung alam nyo na, sa umpisa pa lang hindi nagbibigay ng benefits yung employer nyo, bakit pa kayo nagtsatsaga? Bakit pa kayo nag-i-stay? Alam nyo ba ibig sabihin nun? Gusto nyo pa rin. Kung ano yung pamamalakad ng amo na hindi nagbibigay ng vacation fee, vacation leave, indemnity, kasi sumunod pa rin kayo eh. Pumayag kayo, ibig sabihin, hindi na niya kailangan na bigyan kayo kasi kumbaga iisipin niya, di umalis kayo, parang ganun. Di ba? So yung isa, sabi niya, puro extend, di ba? Puro extend, di ba? Ang pinaka the best way, no, para magawa ito ng paraan, una-una, kausapin niyo muna yung employer niyo, employer regarding dito. Pag hindi pumayag, ang option nyo pangalawa, tawagan nyo po yung agency nyo. I'm sure meron po kayong contact dun sa agency nyo, di ba? Regarding po dito, di ba? Hindi kaya meron yung counterpart ng agency, puntahan nyo kung alam nyo yung lugar. Kasi yung counterpart ng agency natin meron. For example, ako Saudi. Alam ko yung agency sa Pilipinas. Alam ko rin agency dito sa Jeddah. Di ba? Kasi dumaan kami, nung hinatid kami, dumaan kami doon sa agency, kaya alam ko. As a family driver, alam ko yung location na yon. So, ang pagpaprocess kasi, may agency dito sa abroad, may agency din sa Pilipinas. Kaya tayo napunta dito. Pasa-pasa. So, dalawa option nyo pagdating sa agency. Kung hindi nyo alam dito sa Saudi, sa Pilipinas, di ba? O Pilipinas, yun yung may contact kayo dyan eh. Di ba? Meron nag-asikaso sa inyo while nagpa-process kayo ng document. So, idaan nyo. Ang tanong lang, kung kayo tutulungan ng agency kasi hindi lahat ng agency tumutulong sa ating OFW. Kasi after na naibigay na tayo ng ating amo, kumita na sila, goodbye na. 'Di ba? So nang dahil kay Admin Arnel Ignacio, talagang pupukpukin 'yan, 'di ba? Sana nga may batas tayo na gano'n na alam mo 'yun, seryosohin nila yung ng mga senado o kay yung mga politiko sa Pilipinas na yan, i-priority nila din tong OFW kasi isa sa tayo sa pinakamalaking cash remittance nagdadala dyan sa Pilipinas, tapos hindi tayo masyado naaasikaso pagdating dito, pagdating sa benepisyo. Kaya pag may senador na gagawa ng batas regarding dito, ayun yung isa sa mga ibubuto ko. Kasi mahalaga po sa atin yan. Lagi kong pinupukpok yung OFW pension eh. Yun yung mas maganda. Kaso wala pa eh. Hindi ko alam eh. 'Di ba? Magpapabibisita na lang yan sa atin pag may butuhan. So yan po yung sagot ko sa inyo mga idol, mga kababayan tatlo. Medyo matagal-tagal to, malaki dapat ang nakukuha nyo. Hindi lang actually yung vacation leave may end of service kayo or yung indemnity ang dapat ang nakukuha nyo. Ako nga 10 years nung nag-exit ako nung 2020, may nakuha ako kasi ang ginagawa kasi ng boss ko, usapan namin, nasa pag-uusap kasi na employer every 2 years. Minsan hindi ko kinukuha, iniipon ko pa. Sa Saudi kasi ang end of service, depende po yan.
Iba-iba po kasi yung ano ng amo. Sa Saudi kasi 4 years, 1 month ang bibigay sa inyo. Okay, yun yung talagang common. Sa Kuwait iba. Pero sa amo ko, sa aming boats sa per contract, per 2 years, binibigay sa akin yung end of service, 1 month na sahod. Okay, iba din yung vacation leave. Tapos kung hindi ako uuwi, bibigyan niya sa akin vacation leave, kukunin ko yung sahod ng ticket, yung sahod ng ticket, yung pambayad niya sa ticket pauwi ko, pabalik, ay pipirahin ko na, o kahit yung kalahati pwede na sa akin. So nasa pag-uusap ng employer. Ngayon, last message ko po sa inyong tatlo, o kung may nakakarinig na OFW kasambay dito, or pagka ganito, 2 years na kayo, 3 years, 4 years at hindi nagbibigay ng benepisyo, nakakailang balik na kayo, maghanap na kayo ng ibang employer. Yun lang naman akin, advice lang naman. Kasi kung hindi sila nagbibigay, wala daw sa kontrata, wala daw sa usapan, ay ganun ang mangyayari kahit abutin kayo ng 16 years o 20 years. Ganun po ang mangyayari, hindi ibibigay. O maaaring hindi nyo rin talaga alam na benepisyo kayo. Ang alam nyo lang tuwing may sahod. At ngayon nyo lang narinig, may mga ganitong content creator na may vacation leave. Parang late na. Pero hindi pa rin huli yan. Kasi sa batas ng sa Middle East, kasi kahit naman sa Pilipinas, 'di ba? Meron naman talagang benepisyo, okay? Ang end of service after nyo matapos. Okay? So ang tinatanong naman nila ngayon is yung vacation leave. So every time magbabakasyon kayo, dapat mayroon kayong vacation leave kasi wala naman po kayong sahod. So pinagsama-sama ko na yung pagsagot ko, yung indemnity, end of service, pareho lang po yan, pati yung vacation leave, ayan, so pwede pinagsama ko na, okay? Kasi yun naman talaga isa sa mga benepisyo nating mga household, tulad ko, family driver, mga kasambahay, so halos pare-pareho naman yung benepisyo natin, di ba? Kahit hindi naman nakasambahay, pare-pareho din po yun, kasi mayroon naman tayong tinatawag ng vacation leave, yung iba naman, binibigay po ng amo pagbalik, yung iba naman, pag-vacation mo. Ay kailang yung ibang OFW hindi na bumabalik. So nagagalit yung amo. Binigyan kayo ng vacation pay 1 month or 2 months, hindi naman kayo bumabalik. So magagalit talaga sila, 'di ba? Be honest. Okay? Yung iba naman sigurista, bumalik ka muna saka mo ibibigay yung vacation leave. 'Di ba? Sigurista din yung mga amo. Kung sigurista po tayo, mas sigurista din na rin po sila. I hope nasagot ko po sa inyo, no? Kung may katanungan kayo related sa OFW, pwede niyo i-comment at i-subscribe niyo na rin po yung aking YouTube channel, OFW Pinoy TV, para lagi po kayong update at pwede ko rin sagutin yung tanong nyo abot ng aking makakaya. Okay? OFW Pinoy TV, subscribe now. God bless you naman.